Tayo pong lahat ay magsitayo. Gracious Father, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, prepare us, O Lord. As we worship you today, Lord, prepare our hearts, prepare our mind, prepare our all in all, O God. Lord Jesus, narito po kami sa oras na ito. Patuloy na nagpapakumbaba sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Humihingi sa iyo ng pagpapatawad sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo, ang dugo na natili sa krus ng Kalbaryo, upang kami sa oras na ito ay karapat-dapat na sumamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Cleanse us, Father, with your most precious blood. That blood that you shed in the cross of the Calvary. Thank you, Jesus, for making us white as snow. Thank you, Jesus, na kami ay ginawa mong karapat-dapat sa oras na ito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon. Naway makita mo kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Naway ang aming pagsamba sa iyo ay nagmumula sa kaibuturan ng aming mga puso. At makita mo sa aming Panginoon na totoong sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan.
For you are the God who seek a true worshiper. Lord, salamat sa mga anak mo na naririto. Handang puso, handang isip, Panginoon, upang ikaw ay sapat. Panginoon, pagpalain mo ang gawain ito. Mula sa simula, sa mga awiting makalang, patuloy mo kong pagpalain, O Diyos, maging ang magdadala ng iyong mga mensahe, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, si Pastor Peter. Let your anointing be upon him. Patuloy, Panginoon, ang mga mensahe mo ay tumimo sa aming mga puso. At ito po'y aming maipamuhay. Maraming salamat, Panginoon. Maging sa mga tatayo sa harapan, let your anointing flow upon them, O God. Upang sa gayon, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang kakaiba mong pagkilos sa aming mga buhay. Lord, sa iyo po namin ipagkakatiwala ang gawain nito. Tanging ikaw ang maitaas. Tanging ikaw ang mapaparangalan. Tanging ikaw, Panginoong Jesus, ang maluwalhati sa lugar po na ito, O Diyos. Habang ikaw ay aming itataas. Habang ikaw ay aming pararangalan, papurihan, Panginoon, you will draw people sa iyong paanan, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, at sa iyo po
Sige po, sa oras po nito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Galatia 5. Galatians chapter 5.
verse 1 to 13. Hanggang 15. So sabi po rito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pa pangmuli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuloy tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, iniiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Maganda na sana ang inyong pagtakbo, sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan. Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ang ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito. Dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Dito po ay sinasabi ni Apostol Pablo mula sa kanyang pambungad na sulat sa Galatia 5, ay makikita po natin sa kanyang sinabi rito ay malaya na tayo. Paano ka naging malaya? So malaya na tayo dahil pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa kanyang paunang salita ay pinapaalalahanan niya ang mga kanyang tagapakinig na kung saan dapat nating malaman at dapat mong maintindihan na ikaw ay malaya na. At pinalaya tayo ni Kristo. At sa pamamagitan niyan ay huwag na tayong paalipin pang muli. So hindi na dapat tayo maging alipin. Alipin po saan? Sinasabi po doon sa verse 13, tingnan po ninyo yung sinasabi dito. Sa verse 13 ay huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Kaya nga sinasabi niya dito sa verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya.
Di ba sabi niya sa una, malaya na kayo. Sa pamamagitan ng sino? Ni Kristo. Take note, lagi po natin iisipin, pinalaya tayo dahil kay Kristo. At sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Bawat isa po sa atin, hindi po tayo tinawag para maging alipin. Alipin ng ano? Alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Mga kapatid, yung salita ni Apostol Pablo rito na tayo ay malaya na sa gawa ng laman. At ang gawa ng laman, ito po ay katibayan na tayo ay alipin pa ng kasalanan. Hello? Tingnan po ninyong maigi yung sinasabi ng Apostol Pablo. Kapag tinignan po natin ang Galatians chapter 5, ay binabanggit dito ni Apostol Pablo kung ano ang gawa ng laman at gawa ng Espiritu. Dahil tayo nga ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo, tinawag tayo para maging malaya. At hindi na natin dapat sundin kung ano ang nais o hiling ng laman. At ano po ang makikita natin sa sinasabi ng hilig ng laman? Tignan po ninyo yung verse 19. Simula verse 19 ay makikita po natin, binanggit din dito. Sa verse 19, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Take note kung ano ang gawa ng laman. At mapapansin natin dito na inisa-isa ni Apostol Pablo kung ano ang gawa ng laman. At mga kapatid, tingnan po natin dito sa mga binanggit na Apostol Pablo. Meron bang mga bagay na hiling ng laman ay patuloy pa rin natin magagawa? Suriin po natin maigi. At babala ito ni Apostol Pablo. Sabi niya, binabalaan, muli ko kayong binabalaan, sabi ni Apostol Pablo. So, bawat isa po sa atin, muli tayong binabalaan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na tayo po ay huwag nang paalipin pang muli sa kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? At makikita po natin diyan, sa totoo lang, mahirap pag tayo po ay nagpaalipin pang muli sa kasalanan. At lalong-lalo na ang gawa ng laman. Kapag ang gawa ng laman ay present sa isang Kristiyano, ibig sabihin, binabaliwala po natin yung ginawa ni Kristo pagpapalaya sa atin. Mga kapatid, malaya na po tayo at sabi ng Apostol Pablo, huwag ka lang paalipin pang muli. Totoo ang ginawa ng Panginoon, talagang ginawa ng Panginoon na tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan. Pero we have a responsibility na dapat nating gawin para tayo po ay mamuhay ng katulad ng isang malaya. Amen po ba? Dapat po natin makita ito kasi binabanggit niya po sa Pablo at binibigyan niyang diin sa verse 1 and verse 13
Pinalaya tayo ni Kristo. Pagdating sa verse 30, tinawag tayo upang maging malaya. Napakaganda ng plano ng Diyos. Kaya nga hindi tayo tinawag para maging alipin ng kasalanan. Kapag hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo ng kasalanan, ibig sabihin, walang epekto ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa atin. Why? Because we are not responsible. Sa totoo lang, makapangyarihan ng Diyos. Kapag ginawa niya ito, katulad ng sinasabi ng 1 Corinthians chapter 5, verse 10, na sa pamamagitan ng kanyang katwiran, namatay siya para maging makasalanan ng ating Panginoon sa Kristo, yung katwiran ng Diyos ay ibinigay niya po sa atin. Amen po ba? So naranasan po natin yung katwiran ng Diyos. Kaya nga, kapag sumampalataya ang isang tao kay Kristo, mararanasan niya ang pagpapatawad sa mga kasalanan. Kaya nga dito, we have the responsibility na dapat nating gawin para tayo po ay patuloy na makapamuhay ng tunay na malaya. At gusto ko pong makita po natin yung mga katibayan na talagang tayo nga ay malaya na at ito po ay panghawakan po natin. Amen po ba? Una, believe by grace. Tayo po ay malaya na at ngayon ay dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Live by grace. Tandaan po natin, kung hindi po sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo makakalaya sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 4 ay pinapakita ni Apostol Pablo na sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga, ito po ay biyaya mula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga wala rin tayong may pagmamalaki sa mga sarili natin na sinasabi natin, magaling ka, mabuti ako, mas mabait ako sa iyo, mas tama ako. No. Lagi natin tatandaan, hindi na tayo nasa ilalim ng gawa ng naman. Lagi natin titignan yung sinabi ng Apostol Pablo sa verse 13. Tayo ay tinawag upang maging malaya. Kaya nga dito, tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya na meron tayo kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga every time na lagi natin iisipin, lahat ng ginagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa matuwid tayo. Hindi dahil sa mabait tayo. Hindi dahil sa mahusay tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung tayo po ay tunay na pinalaya ng ating Panginoon at namumuhay ka, pinangahawakan mo yung pamumuhay na kung saan dahil sa biyaya ng Diyos, malaya po tayo makakapamuhay. Bakit? Kung titignan po natin, merong kinalaman ang kautusan. At bakit po tayo naging alipin dati? Dahil sa kautusan, nalalaman natin na tayo po ay makasalanan. Kapag walang kautusan, hindi natin malalaman na tayo makasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay
pinalaya niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya sa Romans chapter 6 verse 23, sabi roon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang batas. Batas po yan. Kaya kapag hindi tayo nagbayad ng ating mga kasalanan, mamamatay po tayo. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sa Romans chapter 6 verse 23, sabi po diyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay wala na sa ilalim po ng kautusan. At ang kautusan ay nagpapakita na tayo po ay makasalanan. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, dahil siya po ay wala akong pwedeng magbayad ng kasalanan po natin, sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Sabi ng Romans 3, verse 23, ay 3:10. Tama, 3:23. For all have sinned and come short from the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At sino lamang ang pwedeng makaabot sa pamantayan ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya po ay tinuring na makasalanan, pero tandaan po natin, siya po ay Diyos na walang kasalanan, na nagkatawang tao para angkinin ang lahat ng mga kasalanan, meron ang tao. Kaya nga doon, siya po ang tumupad doon sa batas na kung saan dapat sana ang tao ang magbayad ng kasalanan natin. Amen po ba? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, siya po ang nagbayad sa lahat ng mga kasalanan natin. Kaya, believe by grace. Tandaan po natin, tayo po ay nabubuhay ngayon sa biyaya ng Diyos. Kaya nga kung titignan po natin yung iba, hindi po natin sila titignan na kung saan katulad po ng pagtingin natin. Tandaan po natin, pare-parehas po tayo biniyayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga kapag tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya, malaya ka, kapatid. Malaya tayo. Kasi hindi tayo dinomero. Nakukuha po natin, dinomero na kung saan yung sinasabi ng banal na kasulatan na noong unang panahon, hindi ka pwedeng magpuri sa Diyos nang hindi ka dadaan doon sa mga step by step na pagsamba. Hindi ka makakasamba sa Diyos, katulad ng ginagawa po natin ngayon. Amen po ba? Tingnan po ninyo ngayon. Ngayon, nakakagawa tayo ng ganito, hindi tayo namamatay. Kahit na minsan maraming pagkukulang. Nakikita niyo po ba yung biyaya ng Diyos doon? Kahit na hindi po tayo matuwid sa harapan ng Panginoon, sometimes tatayo tayo, may mga grudges, mayroong mga bagay na hindi tama, pero tumatayo tayo. Why? It is because we live by grace. Pero sabi ng Biblia, huwag nating hayaan yung kalayaan natin, maging malaya tayo para masunod yung gawa ng laman. Kung ulitin ko po ulit, babalikan po natin ulit, ang gawa ng laman ay laban sa gawa ng Espiritu. So ngayon, ano po ba ang gawa ng Espiritu? Kaya nga binanggit ni Paul dun sa verse 13. Tingnan po natin. Sa Galatians chapter 5 verse sinasabi po niya dyan, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng, tingnan po ninyo yung pag-ibig. Alam niyo po ba na ang Galatians chapter 5 verse 22, tingnan po ninyo, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi niya sinabi ang bunga ng Espiritu ay mga pag-ibig. Hindi niya po binanggit.
Sa English po, makikita rin natin, but the fruit of the Spirit is love. So, ang suma total ng lahat ng mga nakikita po natin dyan, ang suma total po niyan ay nauuwi sa isang salita, pag-ibig. Kapag merong pag-ibig ang isang tao, lahat ng mga pinalaya ng Diyos, merong pag-ibig sa puso. Hindi ho natin nabibigyan puwang ang gawa ng hinahan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Nakikita po ba natin yung sinasabi ng Scripture na hindi po siyam ang bunga ng Espiritu Santo? Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Na kung saan makikita po natin ang kagalaan kapag may pag-ibig ng isang tao, punong-puno ng pag-ibig. May galak yan. Tama po ba? Kasi hindi siya sumasama ang loob, hindi siya nagtatanim ng galit, hindi siya nagkakaroon ng puot. Kasi may pag-ibig, kaya may galak, may kapayapaan. Payapa din ang kanyang puso. Nakakatulog ka ng maayos. Amen po ba? Payapa ang puso natin. Matyaga. Kasi merong pag-ibig, mahal niya yung ginagawa niya. Amen po ba? Kung wala kang pag-ibig sa Diyos, wala kang pag-ibig sa kapwa, hindi tayo magtsatsaga sa ginagawa po natin. Lahat ng ginagawa po natin. Kaya nga po, sa totoo lang po, kahit ang pagpapastor, mahirap. Kasi lahat ng bagay, ginawa mo na, nagpayo ka ng maganda, ang daming magiging reaksyon. Sa pagtuturo lang, iba-iba ang point of view ng mga nakikinig. Merong mga nakinig, ang point of view niya, pinagpala ng lubos. Yung iba nakinig, parang sumama ang loob. Kasi bakit? Parang patama sa kanya. Yung iba nakinig, talagang parang parang doubtful doon sa tama ba yung sinasabi ni Pastor? Tapos yung iba naman, talagang nagiging gossip yung turo ni Pastor. Ganyan po ang mahirap po ang magturo, sa totoo lang. Dahil iba-iba ang perspective ng tao kapag ka nagturo ka. Hindi pare-parehas. Yung iba pinagpala ng lubos, talagang hallelujah! Umiiyak na. Yung iba talagang nagngingit-ngit sa galit na galit kay Pastor kasi grabe ito si Pastor. Yung iba naman, parang ito din sinasabi ni Pastor. Mahirap po magturo. Mahirap din mag-counsel. Pag nag-counsel ka, kinounselan mo yung tao, binigay mo yung the best na pagka-counsel mo sa kanya, iba-iba rin po ang perspective ng tao. Merong napagpala, katulad din sa pagtuturo. Napagpala, sumama loob, at the same time, nag-negative, at the same time, galit na galit sa'yo. Oo. Kaya nga po mahirap Mahirap ang ginagawa po natin. Pupunta ka sa malalayong lugar, pupuntahan mo yung mga tao, para ipaabot sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo madali. Pero tandaan po natin, it is because of the grace of God. Kasi mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Ito po yung katibayan na talagang malaya tayo believe by grace. Amen po ba? Amen po ba? Kaya dapat tayong mamuhay ng malaya talaga at huwag na tayong paalipin pang muli. Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, live by grace. So, hindi na po tayo under the law. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat sa kautusan, tayo po ay makasalanan. Pero because of the grace of God, tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Maliwanag po ba?
Maliwanag po ba? Kaya po kung maliwanag po ito, lagi po natin tatandaan, Lord, salamat. I'm so grateful. I live by grace. Amen po ba? So, tingnan po ninyo. Kapag tayo po ay tunay na pinalaya, we live a holy living. Tayo po ay nabubuhay ng may kabanalan. Sa Galatians chapter 5 verse 13 ay makikita po natin dito na hindi na po tayo gumagawa ng gawa ng laman. Kasi sinasabi po ng Apostol Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ibig sabihin, sa ginawa ng Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang biyaya, sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay pinapaging banal ng Diyos. At hindi na natin dapat sundin ang gawa ng laman. Bakit? Kasi tayo po ay tinawag ng Diyos, pinalaya ng Diyos. Kaya take note, lagi natin ilagay sa isip natin. Every time na darating yung gawa ng laman, mga kapatid, ang hirap po kapag lalong-lalo na po ang galit. Sa totoo lang po, ito yung napakahirap i-overcome. Tama po ba? Hello, mga kapatid. Malinaw po ba sa banal na kasulatan na tandaan po natin, ang gawa ng laman ay isa sa mga gawa ng laman dyan ay galit. Pero ito po ay madalas na nagagawa ng isang Kristyano. At kahit sinong Kristyano, wala akong hindi nagagalit. Tama po ba? Amen po ba? Tingnan po ninyo sinasabi po ng James chapter 1 verse 19 to 20. So ang Diyos po ay mapahinuhod eh. Mahinahon ng Diyos. So tingnan po ninyo, sabi niya mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, honestly speaking, sino po rito ang mabilis magalit? Taas ang kamay. Ako nakataas ang kamay ko dahil mabilis ako magalit. Mabilis. Ang bilis mag-trigger ng galit. Pagka meron akong nakitang mali, ano kaagad yun? Pipitik kaagad yun. At maninermon kaagad ako. Pero ito po yung sinasabi ng Bible. Huwag nating hayaan yung galit manatili sa puso natin. Kapag nagalit ka sa isang tao, kausapin mo kaagad yan. Huwag mong patatagalin ng isang araw, huwag mong patatagalin ng isang linggo, huwag mong patatagalin ng isang buwan, huwag mong patatagalin ng isang taon, huwag mong patatagalin ng habang naluluray ka. Kasi hindi mo alam kung kailan patutuloy ni Lord. Amen po ba? Baka mamaya bigla kang mamatay dahil sa galit. Inatake ka sa puso. Ang galit po, sa totoo lang, marami pong nagiging cause yan. Pagka nag-trigger ang galit, lumalapot ang dugo. Kasi bumibilis ang pintig ng puso niyan. Amen po ba? Ang bilis ng pintig ng puso niyan at pagkatapos pumipitik-pitik yan, yung function ng dugo natin, lumalapot yan. Pag malapot yan, yung oxygen yan, nahihirapan pumasok sa utak, nahihirapan siyang magbigay ng hangin sa lungs. Kaya pagka talagang tindi ng galit mo, patay ka yan. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Dahil tinawag ka, kapatid, para maging banal. Amen po ba?
So balikan po natin yung verse 13. Anong sabi doon? Tayo po ay tinawag ng Diyos para maging banal. Kaya kung kayo ay mayroong galit, huwag mo natin patagalin. Amin po ba? Magalit ka ngayon, tapos maya-maya wala na. Hindi dapat nagtatagal ang galit. So dapat ang galit, ngayon lang yan, tapos mamaya umupa ka na. Dahil kung hindi ka magpapahupa, paano ka makakapamuhay ng may kabanalan? Kasi sabi ng Biblia, hindi nagiging kalugod-lugod ang isang tao kapag ka galit siya. Kaya nga dapat kapag nagalit tayo, hindi na po tayo magtatagal sa galit natin. Amen po ba? Amen po ba? Sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17, okay. So tingnan po ninyo yung sinasabi rito na binabanggit niya po sa Pablo dyan yung pamumuhay ng pagiging banal. Kaya huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Mga kapatid, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. Kung tayo po ay nakikiayon sa mga bagay na nakasanayan. Sino po rito mahilig pang umaten ng mga piyesta-piyesta? May umaaten pa ba ng mga piyesta-piyesta? So, huwag po natin hayaan na tayo po ay makiayon pa doon sa mga piyesta-piyesta. Dahil ang piyesta, ito po ay lalo na kapag ka ang pinagdiriwang nila. Ang pinagdiriwang po kasi sa mga piyesta-piyesta, sa mga bayan-bayan, sa mga bayan-bayan. Hindi naman sa totoo lang ang Diyos eh. Ibang Diyos ang kanilang pinagdiriwang. Mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dito yung binabanggit ni Apostol Pablo na hindi dapat tayo makiayon sa mga ganitong kundi dapat ang ipagdiwang natin yung Diyos na totoo. Amen po ba? O katulad dito, bakit tayo nandito ngayon? At tuwing linggo, bakit tayo pumupunta sa church? Pumupunta tayo sa church para ipagdiwang yung kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ngayon, nandito tayo ngayon para pasalamatan ng Panginoon sa kalagitnaan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay sa buong linggo. So ito ay expression ng ating pagsamba sa Diyos na kinikilala natin. Kaya nga, bawat pagdano po natin ay ipakita po natin. At ito rin po ay katibayan na talagang hindi na po tayo nakapailalim doon sa gitna ng batas. Kasi nung unang panahon, marami ring batas na patungkol sa mga piyesta-piyesta nung unang panahon. Pero sa panahon natin ngayon ay malaya tayo na gawin kung ano po yung mga bagay na talagang tayo po ay hindi sasang-ayon dun sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya po, pati yung pagkain ng mga hinandog, yan. Minsan hindi mo naman alam na hinandog pala yung pinakain sa'yo, okay lang siya. Pero pag alam mo yan, huwag mong kakainin. Pero dahil nakakain ka ng hinandog, naintindihan ni Lord yun kasi hindi mo naman alam eh. May nagbigay sa'yo, inabot sa'yo. Diba? So sino rito nakakain na ng mga hinandog? Hindi natin alam eh. O yung mga pagkain ng mga sa araw ng patay. Yan. Sa mga probinsya lalo, mahilig po sila niyan. Lahat ng pagkain na niluto nila, inihahandog nila yan sa patay. Kasi para doon sa mga yan. Ako po noon, maliit ako, nakain ko po yung pagkain na iniatang. Iniatang sa sa patay.
O nilagay doon, gutom ako. Wala pa naman akong kamuwang-muwang doon. Talagang nandoon, ang tigas pa naman ng pagkain. Sa gutom ko, nakain ko yun. Gutom talaga ako. Kaya yung taong gutom, walang pakialam yan. Kakainin niya kahit na kahit matigas o kahit ano man yan. Kasi ang nasa utak niya, yung tiyan, yung gutom niya. Pero kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, believe ako rin. Ano po ba? So makikita po natin yan. Marami tayong mga bagay na dapat may pakita na tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Malaya ka na. Amen po ba? Kaya dapat may pakita po natin ito. At ito po yung katibayan na ang mga tunay na malaya believe a holy life. Amen po ba? Believe a holy life. Pangatlo, believe in righteousness. Tayo po ay nabubuhay sa katwiran. Sa Romans chapter 6 verse 17 to 18, ano po ang sinasabi dito? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan o alipin ng kautusan. Sabi rito, ang mga ito'y Romans chapter 6 verse 16 to 18, hindi ba ninyo alam na kapag napasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y naging alipin nito, maging ito'y kasalanan na hantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hantong sa katwiran. Verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan, ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan, at kayo ngayon ay mga alipin na ng alipin na ng katwiran. So, believe in righteousness. So, mga kapatid, we are not under the law. So, ito po yung katibayan na talagang malaya na po tayo. Kaya nga, yung kalayaan po natin yan, wala ho tayong katwiran, pero salamat sa Panginoon, dahil kay Kristo, tayo po ay naging matuwid. Kaya nga yung katwirang iyan, dapat na ipapamuhay po natin. Alam niyo po ba na, kung titignan po natin yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang tinitignan ng Diyos sa atin ngayon, hindi na po yung tayo makasalanan. Ang tinitignan ng Diyos ay yung katwiran ni Kristo na tinanggap natin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Pagka in-imagine mo, biro mo, malaya kang makaharap sa Diyos dahil naging matuwid tayo, pinapaging matuwid tayo ng Panginoon dahil kay Kristo. Pero nung una, makasalanan tayo, hindi tayo umaabot sa pamantayan ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga, ang Diyos ayaw niyang tignan ang tao dahil makasalanan ang tao noon. Pero salamat sa Panginoon dahil dun sa katwiran na meron ang ating Panginoong Jesucristo at yung katwiran iyon, alam niyo po ba na naiugpong po sa atin. Kaya bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng katwiran mula kay Kristo. Pero sa totoo lang, wala tayong katwiran kahit kaibigan. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga kung titignan po natin dito, salamat. Pinalaya tayo sa ilalim ng kautusan. So, naging matuwid po tayo. Noon, para ka maging matuwid, kailangan sundin mo isa-isa ang kautusan. Pero ang hirap makasunod sa kautusan. Bakit? Dahil isang pagkakamali mo lang, one miss you die. Amen po ba? Kaya yung mga tao noong unang panahon talagang sasamba sa Diyos, maghahandog sa Diyos, nakatalikala pa yan, yung mga saserdote. Papasok doon. Pag nakita sila ng kahit katiting na ano yan, may kalimbang yan. Tapos may tanikala yan, mahaba yan. Habang naglalakad yan, pagka naririnig pa nila yung ano, ibig sabihin buhay pa. Pero once na tumigil na yung kalimbang ng kanyang, yung dito sa paa niya, ay sigurado yun.
patay na siya. Ganon kabigat ang kautusan mo. Kaya nga salamat sa Panginoon. Dahil sa katwiran na meron ang ating Panginoon sa Kristo, pinalaya tayo. Amen po ba? So, we live in righteousness. So, ito yung katibayan na talagang tayo po ay pinalaya. Amen po ba? Kaya huwag na po tayong magpaalipin pang muli. Sapagkat maliwanag na sinasabi sa Romans chapter 6 verse 17 to 18, maliwanag ang sinasabi doon na talagang tayo po ay pinalaya na. Sa John chapter 8 verse 36, tignan po ninyo yung sinasabi dito. Sa John chapter 8 verse 36 ay sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo nga ay malaya na. Sabi rito, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Kaya nga magiging malaya ang isang tao kung sasampalataya siya kay Kristo. Ang tanong, kayo po ba'y sumampalataya na kay Kristo? Amen. Amen po ba? Baka mamaya, di pa kayo sumampalataya kay Kristo. Tandaan po natin, malaya ang isang tao, totoong malaya siya kapag sumampalataya siya kay Kristo. Hindi siya sumampalataya doon sa mabubuting gawa, hindi siya sumampalataya doon sa mga nakasanayang reliyon, hindi siya sumampalataya doon sa mga nakagisnan na ritual, kundi ang totoong pagpapalaya ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi nito, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Ang tanong, pinalaya nga ba tayong tunay? Amen. Amen. Sabi po ni Paul sa verse 13, kayo'y tinawag upang maging malaya. Kaya maliwanag po ito, mga kapatid. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, lagi po nating panghawakan, believe in righteousness. Makakapamuhay po tayo ng may kapatid. Matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sa 1 Corinthians, verse 10 to 23 and 24, tingnan po ninyo yung pagiging malaya po natin, mga kapatid. Maging aware po tayo dito. Nakita na po natin na sa pamamagitan ng pagpapalaya ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng tinatawag na nakakapamuhay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Nakakapamuhay tayo ng may kabanalan. Nakakapamuhay tayo ng merong katwiran. So tingnan po ninyo, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23 to 24, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Verse 24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Hello? Bakit ganito ang sinasabi nito? Mga kapatid, lahat po tayo ay mga manggagawa. Are you serving because of your own? Are you serving because of what you gain? Are you serving because you want power? Are you serving because you want fame? Mga kapatid, we are serving because na siyang nagpalaya sa atin. Kaya nga, yung sinasabi natin, malaya akong gawin yung gusto ko. Gusto ko kung kailan ako gusto umattend, okay lang. Tama po ba yun? Kung kailan natin gusto umattend, okay lang. Sagot. Ano pong sabi ng Bible? Hebrew 10:25. Ha? Di ba? Hebrew 10:25. Sinasabi ba ng Biblia, sige, umattend ka kung kailan mo gusto.
Meron bang sinasabi sa Bible, malaya ka kung kailan mo gustong umattend, kung kailan gusto mong maglingkod sa Panginoon? Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Bible, huwag natin kalilitaang ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sabi ng Biblia, gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang laki ng effect ng bawat isa kapag nakikitang dumadalo tayo. Kapag hindi ka nakakita, nagkakaroon po ng effect din yan. Kasi bakit? Ay si brother, bakit wala na? Ay si sister, bakit wala na? May effect po yan. Kaya nga, ang bawat isa po sa atin, malaki po ang impact sa loob po ng iglesia. Kaya huwag po natin iisipin na, malaya ako eh. Gusto ko to eh. No. Huwag nating hayaan yung kalayaan natin sa sarili natin kapakanan. Kundi tayo po ay pinalaya ng Panginoon para sa isa't isa. Kaya nga sa totoo lang talagang pag naintindihan po natin ang Biblia, tingnan nyo, lahat ng sinasabi ni Paul, wala siyang sinasabi para sa isa lang, kundi para sa isa't isa. Yung ginagawa natin pagpunta sa mga probinsya, sa mga malalayong lugar, paghahayo natin sa mga mahihirap na lugar, para sa atin ba yun? Hindi ba para sa iba? Para sila ay lumakas, sila ay makakilala kay Kristo, sila ay maabot ng biyaya na natanggap natin, maiparating natin sa kanila. At kung hindi tayo gagawa at gaganap ng mga bagay na yan, paano mangyayari yung mga bagay na yun kung tayo ay titigil? Amen po ba? Kaya nga, dapat maintindihan po natin ito. Hindi sa mga lingkod ng Diyos ang tumigil sa mga pagganap ng mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya walang puwang. Kaya nga yung kalayaan po natin na pinalaya na tayo ng Panginoon, hindi po ito susi. Balikan po natin yung yung sinasabi ng 1 Corinthians. Balikan po natin sinasabi kanina. Sabi niya, malaya tayong gawin ang anuman. Tingnan po ninyo yung word na yan. Pakita natin sa kanila. Merong dalawang sinabi si Apostol Pablo rito, nakakabuti at nakakatulong. Hindi lahat ng malaya ka na gawin gusto mo nating gawin ay nakakabuti at nakakatulong. Tandaan po natin, merong exception yan. Dapat nating maintindihan kapag gusto mo nang maging malaya, dapat yung kalayaan na ginawa ni Kristo ang dapat po natin gawin. Ano yun? We live by grace, we live a holy living, and we live in righteousness. Kaya nga nung sinabi ng anak ko nung nag-18 years old si Jenny, talagang sabi niya, malaya na ako dati! Sabi ko sa kanya, anak, hindi porket 18 years old ka na, malaya mo nang gawin ang gusto mo. Malumanag ang Biblia. Pinalaya tayo ni Kristo para gumawa ng kalooban niya. Kasi ayaw ng Diyos na tayo maging alipin pamili ng kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi na tayo dapat nagpapaalipin pa. So totoo lang, pag nasa church tayo, dapat hindi tayo alipin ng anumang gawa ng laman. Alam na natin yan. Amen po ba? Pag nasa church tayo, dapat walang division yan. Amen po ba? Pag nasa church yan, walang kampi-kampi yan. Dapat break na yan eh. Malaya na yan eh. Kaya nga ako sa totoo lang, pagka nararamdaman kong merong ganon, nagtitigil ako kay Satanas eh. Kasi paulit-ulit niyang ginagawa yan. At maging aware na tayo doon mga kapatid. Pinalaya ka na ni Kristo! Huwag
masaya na tayo. Huwag na tayong paalipin pa, mga kapatid. At kung gagawin natin yon, sinisira natin ang isa't isa. Balikan po natin yung verse 19. Verse 13. Ng Galatians chapter 5 verse 13. Ano ang sinasabi diyan, no? Asa na yun? 16 yata yung binasa ko kanina. 15. Verse 15. Sa verse 15 pala. Ayan, no? Sabi niya, ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Hello? Mauubos tayo. Ano ang gusto ng Panginoon sa loob ng church? Sa loob ng church, gusto ng Panginoon, pag-ibig. Kanino pag-ibig? Yung tinanggap natin mula sa Diyos. Alam niyo po ba na, gusto ko pong makita po natin yung sinasabi ni John, na lahat po tayo na naniniwala sa Diyos. Taas nga po natin ang kamay ng mga naniniwala sa Diyos. Ayan. So, tingnan po natin yung sinasabi po ng 1 John chapter 4. O kaya, gusto ko pong balikan natin yung senior ko doon sa group chat natin. Tingnan po ninyo, paano namuhay ang mga early churches noon? Meron pong dalawang nakita ako sa Book of Acts, chapter 2. Yung tinatawag na sacrificial love, tsaka po yung united or unity. Bakit? They have in common. Sa Acts chapter 2 verse chapter 2 verse 42. Meron po silang tinatawag na yung sacrificial love. Bakit? Bawat isa sa kanila, binibenta nila yung mga kayamanan nila at ibinibigay doon sa mga mahirap. Kaya wala pong mahirap sa kanila nung unang panahon. Kasi bakit? Nagsasacrifice sila. Kasi bakit? Ano po sabi ng 1 John 3:16 hanggang 17? Tingnan po ninyo, maliwanag po ba ang 1 John 3:16 and 17? Ang sabi rito, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Verse 17, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, paano mo may papakitang umiibig ka sa Diyos? Kung ikaw naman nakikita mo yung isang kapatid na kailangan niya ng tulong, hindi mo tinutulungan. Lalo na po sa mga Kristiyano. Tingnan po niyo sa 16, pakita nga natin sa verse 16. Sinasabi rito, verse 16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa saan? Saan po? Para sa atin? Kanino po yung nakasulat? Kapatiran. Para sa mga kapatiran, ialay din natin yung buhay natin para sa kanila. Kaya nga dito, meron po akong nakita doon sa early churches ng sacrificial love and even yung unity nila. They have in common. Ganun po silang magmahalan. Kaya nga, tingnan po ninyo, yung sinasabi rin ni Apostle John sa 1 John chapter 4 na maliwanag din na sinasabi ni John dahil sa pag-ibig sa Diyos o pag-ibig ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 11. Yan. Mga minamahal, ipakita din natin sa
Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Take note, pakinggan niyo po maigi. Balikan natin yon. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So yung pag-ibig na tinutukoy ng Apostol Pablo, mula sa Diyos yan. Bunga ng Espiritu yan. Kaya nga ang sino mang sumasampalataya kay Kristo, meron siyang Espiritu ng Diyos na kung saan yung pag-ibig. Kaya nga ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. I don't think so na ang isang taong napupuot siya, meron siyang puot. Talagang puot talaga, ayaw magpatawad. Yan po ay hindi gawa ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. At kumikilala sa Diyos. Hello? Kumikilala po ba tayo sa Diyos? Kapag kumikilala tayo sa Diyos, punong-puno ng pag-ibig yan. Magkamali yung kapatiran. Ilang beses po ba natin patatawarin yung kapatiran? Ha? Pag nagkamali, ang ganda na, tinuldukan na natin, tapos. Tapos ka na sa akin. Nagkamali ka na. Ganun po ba yun? Ano sabi ni Peter kay Jesus Christ? Ano yung tanong niya? Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid? Ha? 70? 7 times 77. O, ilan yun? Ha? 7 times 77. Ilan yun? Ha? 539. Meron na bang 539 yung pagpapatawad natin? Hello? Pero hindi ganun ang punto ng Panginoon eh. Kaya mo bang magpatawad hanggang ganung ano? Hanggang ganung beses? Yun ang gusto ng ipunto ng Panginoon. Kaya nga, ang umiibig ay kumikilala sa Diyos at anak ng Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos. Verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil sa iniibig natin siya, kundi siya ang unang nagmahal sa atin. We love Him because He first loved us. Kaya nga kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil minahal tayo ng Diyos ng lubos na pagmamahal. Kaya tayo nakakapaglingkod ng ganun na lang talaga. Na talagang kahit mapagod ka, kahit na hindi mo na kayang bumangon, kahit ika-ika ka, sisimot-simot ka, masarap pakiramdam mo. Tuloy! Bakit? Masaya ang puso mo na gawin ang mga paglilingkod nila. Dahil minahal tayo ng Diyos. Kundi tayong inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahal. Amen po ba? Kaya nga kung may pag-ibig, pinalaya na tayo ng Panginoon yung word na yon na binanggit ni Paul, yung pag-ibig. Hindi ho tayo mauubos pag meron ng pag-ibig sa puso. Amen po ba? Bakit sinasabi ni Paul yan? Kasi alam ni Paul kapag ka walang pag-ibig at namumuhay pa rin tayo ng katulad ng hindi lumaya o pinalaya, hindi natin naintindihan na pinalaya na pala tayo ni Lord. Pero namumuhay pa rin tayo ng parang alipin sa kasalanan. Mga kapatid, balikan po natin. Alalahanin natin. Let us be reminded and let us continue. Balikan po natin
Let us continue to magkaroon tayo ng ang tawag nito, yung balik tanaw doon sa ginawa ni Christ. Para sariwain po natin itong mga bagay nito. Baka mamaya nakakalimot po tayo. Amen po ba? Kaya nga sa totoo lang, ang sarap po kapag tayo po ay ganito, namumuhay ng tunay na malaya. Amen po ba? Living in freedom. Freedom in Jesus. Kaya, sa conclusion, ano po ang sabi po rito sa conclusion? Sa First Corinthians tingnan muna po natin yung Romans chapter 14 verse 1. Ano po yung sinasabi rito? Tingnan po natin yung Romans 14 verse 1. Pakita natin saan. Tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, yung love na nais na may pakita natin ng Diyos sa atin, sa iba, sa pamamagitan ng ganito, yan po yung mga halimbawa na sinasabi dito. Do not judge others. Kung mahina sila, malakas ka, tulungan natin sila lumakas. Amen po ba? Magpalakasan po tayo. Hindi po tayo magpalakasan ng boses. Hindi rin tayo magpalakasan o magpataasan ng ere. Baka mamaya gumuho po tayo. At dito po gusto ko pong tingnan po natin yung 1 Corinthians 10:31. Lahat ng ginagawa po natin, dahil malaya na po tayo, ito po yung nais ni Apostol Pablo rin na gawin po natin. Kapag tayo ay tunay na malaya na, ang tunay na namumuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kabanalan ng Diyos, at katwiran ng Diyos, alam niyo po ba na dapat tayo po ay namumuhay na nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos na nagbigay sa atin ito, na nagpalaya sa atin. Sabi ka rito, kaya nga kung kayo ay kumakain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng gawin po natin, do it for the glory of God. Kaya nga, I encourage everyone, huwag na tayong paalitin. Amen po ba? Amen po ba? So kung ikaw ay tunay na tinawag ng Panginoon, let us glorify God. Tignan natin palagi. Ito bang ginagawa ko ngayon? Nag-glorify ba ang Diyos? Lagi mong tanongin ng Diyos. Ay sarili mo. Nag-glorify kaya ano? Ikaw mismo. Tanungin mo. Ang sinabi ng Apostol Pablo, pinalaya ka na ni Kristo at tinawag ka upang maging malaya. Mag-ibigan kayo. So, kung ang ginagawa natin ay ginagawa ba natin ang pagiging malaya, tunay na malaya, at nalulugod kaya ang Diyos? Yan ang tanong. Tanungin natin ang sarili natin. Kaya sa oras po ito, I encourage every one of us. Lagi natin tanungin sarili natin. Nalulugod kaya ang Diyos sa ginagawa? Marami po tayong gagawin. Totoo lang. Ako excited ako sa mga gagawin, gustong gawin ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, lahat ng tinawag na malaya, ano ang ginagawa natin? Do we glorify God? Sa oras nito, it's about time. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, salamat sa iyong pagpapalaya.
Salamat tinawag mo ako para maging mananalig. Hayaan mo na sa oras nito, gamitin mo ako para sa iba. Hindi yung sarili natin, nasaktan ako eh. Sa paano sinabi sa akin eh? Mga kapatid, lumago na tayo sa malay. Ngayon, sa totoo lang, sa tagal ng panahon, ako naniniwala ako, bawat isa po sa atin, napagdaanan na natin lahat yan. Lahat ng sama ng loob. Amen po ba? Amen po ba? Sino rito ang dumaan na sa maraming sama ng loob? So yan lahat na sama ng loob na yan, tumatag ka na. Huwag ka nang paalitin pamilya. Na ikaw ay titigil at hindi maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Gusto ng Panginoon, maluwalhati siya. Wala ngayon kami. Malaki natin siya. Amen po ba? So tayo po lahat ay tumayo at patuloy po natin ideklara na talagang pinalaya na nga po tayo. Mga kapatid, mga kamagdagawa sa ugasan ng ating Panginoon, sa oras na ito ay ulit tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na ikaw at ako ay tinawag niya upang maging malaya. Malaya natin gawin na parangalan ng Diyos sa buhay natin. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, yes, move on. Gawin mo kung ano yung pinagagawa mo. At alam mo naman na ito ay makalulunod sa iyo. So sa oras nito, as we sing this song, hayaan po natin, let us continue to commit ourselves to Jesus. To your hands I commit again, with all I am for you. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever.
Mga kapatid, sa oras pong ito, katulad ng sinabi na po sa Pablo, malaya na tayo at tayo ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo upang maging malaya. At ganap na malaya. Sa oras nito, kung ikaw ay naniniwala sa sinabi ni Apostol Pablo at sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hayaan mong ang kalayaang ito ay gamitin mo upang magbigay lugod sa Diyos. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa iba. At habang ikaw ay patuloy na nakayuko at nakapikit, minsan pa, let us declare it by faith that we belong to Jesus. We believe in Jesus. Jesus, I believe. Hayaan po natin, patuloy nating ideklara sa oras na ito. Let us declare it by faith. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing, ang dahilan kung bakit tayo nakakaawit. Dahil kay Kristo. And I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing. It's all I am. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad. Kung na minsan nawaglit kami, O Diyos, na nakalimutan namin na Ikaw ang nagpalaya sa amin. Kapatid, sa oras na ito, nais mo bang parangalan ng Diyos sa iyong buhay? Nais mo bang itaas ang pangalan ng Diyos na nagpalaya sa iyo? At ikaw ay mamuhay ng tunay na malaya. Sa oras na ito, kung nais mong itaas ang pangalan ng ating Panginoon, minsan pa, itaas mo ang iyong mga kamay at patuloy mong sabihin, let the people sing, Jesus, I believe in you. Yes. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Lord, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, and I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship. Come on, church, express yourself. Express your heart to the one who delivered you from the sin of death. Sin and death. Yes. From the bondage of sin. Yes. I will worship you, God. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, receive our worship.
salamat sa iyong pagpapaalala sa amin na kami nga po ay malaya na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami nga po ay tinawag mo upang maging malaya at ganap na malaya. O Diyos, sapagkat kami sumampalataya sa iyo, kami, Panginoon, ay tinawag at pinili mo. Kaya sa oras na ito, hayaan mong ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa upang patuloy kaming magmahal, patuloy kaming umibig, patuloy kaming gumanap ng mga bagay na nais mong ipagawa sa buhay ng bawat isa na nakalulugod sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa oras pong ito, ang nakalulugod sa iyong harapan, ang siyang magawa po namin. Patawad, O Diyos, sa lahat ng mga inasal po namin na hindi nagbigay lugod, na nagawa namin, nasunod namin ang gawa ng laman. Sa oras na ito, dahil kami nga po, O Diyos, ay tunay na pinalaya mo na, hayaan mo, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa puso, sa buhay ng bawat isa. Mamuhay kami ng may kabanalan, mamuhay kami ayon sa iyong biyaya, at mamuhay kami na kami, Panginoon, ay isang tunay na matuwid sa pangalan ni Jesus. Kaya sa oras na ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. At muli, O Diyos, gamitin mo ang bawat isa para sa iyong kapurihan. At kami ay nabubuhay hindi para sa sarili namin, kundi para sa iba at higit sa lahat para sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga anak na narito ngayon na mas lalong umigting ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo at sa kapwa namin, Panginoon, upang maparangalan ang dakilang pangalan mo, Panginoong Yesus. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang aming paglilingkuran, wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinalaya ay magsabi ng malakas na Amen! 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 Hallelujah! Hallelujah! Salyuhan po natin ang napakinggan po natin na salita ng Diyos bilang tugon po nating mga Kristiyano sa pagpapalaya po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pong kailangan natin gawin? Tayo po ay magalak at malugod sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Amen po ba? Let us rejoice and be glad.